Maga nga pala kaming nagising ni Mister. Ayan, tingnan nyo. Wala pa talagang araw. Ilalagay kasi namin yung Santa sack. Ito yung mga regalo. Ito yung mga maliliit na gifts na binalot namin. Ilalagay kasi daw ni Santa sa kanilang higaan paggising nila. Meron silang regalo galing kay Santa. Alam niyo naman yung kwento na si Santa Claus daw pupunta hating gabi sa bahay, magdadrop ng mga presents. Naman yan talagang nasa isip ng mga anak ko. Ito din yung tradisyon dito sa New Zealand. Pagkagising nila ay na-surprise agad at meron daw binigay sa kanilang regalo kay Santa. Alas 7 nga pala ng umaga nagising yung mga anak ko. Kung hindi pa namin ginising, hindi pa talaga sila gigising. Akala ko maaga silang magigising today kasi excited sila kagabi bago matulog. So meron nga palang ibang regalo dito sa Christmas tree namin. Ito yung mga malalaking presents o regalo. Ito yung tradisyon na ginagawa namin, Mister, since talaga nagkaanak kami at nagkasama sa buhay. 7 years na kaming magkasama sa Pasko ni Mister. Meron nga palang regalo din si Santa sa kapatid ko at nakatanggap siya ng bagong sapatos. Meron din akong natanggap, perfume. So kami ni Mister, nag-exchanging gift din kami. May regalo din kami sa isa't isa, hindi lang yung mga bata. Nakatanggap nga pala ako ng bagong relo galing kay Mister. Meron ding mga chocolates, of course. Yung kapatid ko naman may jacket. At binigyan ko si Mister din ng bagong sapatos. Iyan kasi yung request niya. Pagkatapos naming magbukas ng mga regalo, nag-ready agad ng breakfast. At dito sa New Zealand, ang tradisyon na almusal na kinakain nila is croissant at saka ham. Nilagay ko muna sa oven para uminit. While naghihintay akong mainit yung ating bread, ating tinapay, croissant, naglinis muna ako. Ang dami talagang kalat. Aalis kasi kami today. Pupunta kami sa nirentahan na bahay sa beach ng aking sister-in-law. Doon kami mag-Christmas dinner. Mister nga pala ay busy. Gagawa kasi si Mister ng roast chicken at roast lamb. So kung napanood nyo yung video ko kahapon, sinabi ko, dito sa New Zealand, hindi sila nag-Noche Buena. Meron silang tinatawag na Christmas dinner, pero kinakain nila ng lunch. Nag-get together yung buong pamilya at kumakain sila sabay-sabay ng lunch na tinatawag nilang Christmas dinner. Kahit hindi naman hapunan, so nagre-ready na nga pala ako, nagbihis, nag-makeup. Kasi nga, meron tayong get together at gathering sa pamilya ni Mr. today. So bago matapos ang vlog na ito, babatiin ko muna kayong lahat ng Merry Christmas. So tinatalian ko nga pala, inayusan ko muna yung mga anak ko. 9:30 na kasi, alas 11 dapat makaalis na kami sa bahay. Alam nyo naman, gumugugol ako ng 30 minutes sa pag-aayos lang ng buhok ng dalawa kong mga anak na babae. So lutong-luto na nga pala yung ating roast chicken. Ito yung dadali namin today sa aming Christmas dinner. Ito yung pledge. At of course, after few minutes, naluto na rin yung ating roast lamb. So kakaiba yung food nila dito na kinakain sa kanilang Christmas. Iba-ibang country, iba-ibang food din ang hinahanda. Pagkasapit ng alas 11, bumiyahe na kami papunta sa Waihi Beach. At nakaayos ng lahat, nakaporma na. Yung kapatid ko nga pala nasa likod lang, nakaupo. Kahit Christmas today, marami pa rin bumibiyahe, meron pa rin traffic sa daan. At hindi nga pala maganda yung panahon ngayon, medyo cloudy talaga. At ang sabi nga ng weather forecast, uulan at kukulog ngayong araw na ito sa Pasko. After 30 minutes na drive, is nakarating na kami dito sa Waihi Beach. Ready na rin yung pagkain natin na i-share sa ating Christmas dinner. Pagkapasok ko, kompleto na buong pamilya. Ito nga pala yung bahay na nirentahan ng sister-in-law ko. Every summer talaga, nagre-renta sila dito. 20,000 pesos lang naman per night. Malapit kasi sa beach. Dumating na rin pala yung isa kong biyanan. So, nakwento ko sa inyo, dalawa yung biyanan ko. At of course, dahil nga Pasko, merong natanggap na regalo si Syla, si Georgia at si Ariana. Galing sa kanilang lola, lolo, at sa kanila ding auntie. Kami rin ay nagbigay ng mga Christmas presents sa mga pamangkin ni Mister. Ay binalutin kami, of course. Sobrang happy nga pala si Silas, ang dami niyang nabuksan na regalo. Ito nga pala yung mga regalo na tanggap ng mga anak ko today. Ang dami talaga, isang bag lang naman.
Pagkatapos magbukas ng regalo ay napag-decide na pwede nang kumain. Ready na yung food. Meron nga pala tayo ditong potato at saka mga roast. Ito yung kind of food nila dito na hinahanda sa Pasko. Dito nga pala sa labas kumakain yung mga anak ko. Sobrang init kasi sa loob. Tayan si Mister nakapwesto na kumakain ng lunch. Ako naman ready na rin kumain. Nagutom na. Meron nga pala sila ditong tradition. Ito nga palang Christmas cracker. After nyong kumain ng lunch, bubuksan nyo isa't isa yung Christmas cracker. Meron itong nakasulat na jokes, mga games, at saka yung kanilang corona. Na-try ko nga pala yung kapatid ko. Pinakita ko sa niya ang kanilang tradition dito na pagsi-celebrate ng Christmas. May pa-games din pala. Pagkatapos naming maglaro, mag-games meron nga palang dessert. Kumain agad. Kakaiba nga palang dessert nila dito. Banoffee pie. Meron ding cake. Hinahanap ko talaga yung leche flan, mango float at saka macaroni salad. Sobrang sarap nga pala ng cake na ito. Ito nga palang paborito ko na ginagawa ng aking biyanan. Mahilig kasi siyang mag-bake. At sobrang sarap talaga. Pagbaba ko nga pala si Mister, naglalaro na sa mga bata. Pagkasapit ng alas 3, nag-pack up na kami at uuwi na. Pagka-uwi sa bahay, nag-karaoke agad. Of course, celebrate tayo ng Christmas. Quiet kasi silang mag-celebrate dito. Walang karaoke. At alam niyo naman tayo mga Pilipino, ang hihilig natin kumanta. Kasanayan na rin natin kapag may event, may karaoke talaga. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!